Magandang gabi po sa ating lahat. Itinatampok sa ating ebanghelyo ngayon ang talaan ng mga ninuno ni Jesus. Ilan sa kanila ay mga kilalang karakter na may mahalagang papel sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Subalit, marami rin sa mga ito ang makasalanan. Inilalarawan ng talaang ito ang pagpasok ni Jesus sa kasaysayan ng tao. Siya ang rurok ng kasaysayan ng Israel, ang Mesiyas nilang hinihintay. Kay Jesus naging ganap ang kahulugan ng kasaysayang ito. Bilang panimula po ng ating pagdiriwang magsitayo. Sa ngalan ng Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang gabi po sa inyo ang lahat. Itong isa para sa mga tao sa komunidad ng Family of Prayer at sa mga frontliners at sa mga frontliners at sa mga pasyente ng COVID-19 at sa mga kabataan sa Diocese of Iba. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat pumanat sa banal na pagtiriwan. Inamin ko, Mga Panginoon Diyos, at sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at panubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Ama naming lumikha at tagapagligtas, nilo mong magkatawang tao ang inyong salita sa sinapupunan ng laking Bireng si Maria sa pag-ako ng inyong kuktong na anak sa aming pagkatao. Pagindapatinawa kami sa iyong pagkadyos ay magkasalo sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, sa kabila ng mga pagkukulang at kahinaan ni Juda at ng kanyang lipi, itunuloy pa rin ng Diyos ang kanyang balak. Kay Juda magmumula ang angkan ni David at sa lipi ni David magmumula ang Mesiyas. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo, mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Juda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon, nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, leong nahihimlay. Walang mangangahas, lumapit sino man. Hawak niya'y setrong doon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal, ang tunay na haring dito magtatangal." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ito ba? Magkamali ang katanungan sa kanyang panahon, kapayapaan magpakailanman. O Diyos, pagkuhin mo sa hari ang iyong hatol, ang mahal niyang anak, ang katarungan mo. Ang bayan mo'y hukuman sa katarungan, at ang katukhalang may katuwiran. Ang mga bundok na may dalhin ng kapayapaan at mga kapatagan, katarungan sa lahat. Ang mga banaway ipagtanggol niya at ulutan ng ginhawa ang mga anak. Maghahari ang katarungan sa kanyang panahon, at ang kapayapaan ay di magtatapos. Sa mga karagatan, siya'y mamumuno, simula ilog hanggang sa dulo ng mundo.
kailanman. Basbasan nawa niya ang lahat ng sangkatauhan, at mga bansay papurihin ang ngalan niya. Maghahari ang patahungan sa kanyang panahon, kapayapaan magpakailanman. Prepare the way of the Lord, make straight his path. All shall see the salvation of God. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar, sina Perez at Zara. Si Perez ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Lahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Heses na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Hosafat, at si Hosafat ang ama ni Horam, na siya namang ama ni Osias. Itong si Osias ay ama ni Hotam, na ama ni Akaz. At si Akaz ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases. At si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Heconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noong ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel.
Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliakim at si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinawag na Kristo. Sa magtuwid, 14 ang salit lahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Mahaba ang Ebanghelyo. Saka maraming kakaibang mga pangalan. Talagang nahihirapan basahin itong Ebanghelyo. Lalo na yung Koreanong Ebanghelyo din, siguro mahihirapan. Dati isang Colomban pari, bago umalis siya sa Pilipinas bilang misyonerong pari, gusto niya magmisa para magpasalamat sa Diyos at sa mga tao sa Pilipinas. Siyempre, marunong magsalita siya ng Tagalog kasi nag-mission siya dito sa Pilipinas halos over 40 years. Nandito siya halos kalahating buhay niya dito sa Pilipinas. Kasi niya medyo nahirapan siya umalis sa Pilipinas. Kasi yung halos buong buhay niya na tumira siya sa Pilipinas. Tapos nung umuwi siya sa Ireland, walang kapatid, walang pamilya. Siya na lang sa bansa niya. Kaya mas maraming kapatid sa Pilipinas, mas maraming kapatid ng mga pari at saka mga kaibigan yung mas marami sa Pilipinas. Tapos bago tinapos noong nag-misa siya, bago tinapos ang misa, sabi niya, meron akong magandang karanasan at marami akong mabuting kaibigan. Hindi ko alam paano ibalik ang maraming mabuting bagay sa inyong mga tao sa Pilipinas. Pero baka mahirapan akong makita kayo sa ating mundo ulit sa Pilipinas. Kaya sabi niya, ipagdasal ko kayo hanggang sa kabilang buhay, makikita tayo ulit sa langit. Tapos, sabi niya, nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Maraming salamat po mula sa pusa ko. Hindi puso, hindi pusa. Ito din parehas lang sa akin. Pusa, puso. Yung mukhang parehas lang. Kaya minsan nakita ko sa shrine, minsan nakita ko ang maraming pusa, yung nanglalo sila sa labas. Kaya sabi ko sa kay Father Chan o mga brother, ay mga puso nandun naglalaro. Sanang puso, sabi ni Father. Puso yan, hindi pusa, kanyan. Kaya minsan nalilito ng maraming salita. Lalo na matagal na nag-mission yung pari sa Pilipinas, nakamali siya ng salitang Tagalog. Pero hindi siya nahiyang makamali kasi alam niya magawa niyang matuto mula sa kanyang pagkakamali. Kalimitan kong nakakamali ang mga bata sa pamilya ninyo,
kinakagalitan ng mga magulang ang kanilang mga anak. Sigurado ako. At saka hindi yung mga sinasabi ng mga bata, hindi sumusunod ang mga bata o kabataan sa kanilang magulang. Minsan sinasabi nila ang masamang salita at sa kapwa nila, sa kanilang magulang, tapos nasasaktan ang mga magulang at saka mga anak din. Lagi nagpapasya ako bago magpapakasyon ako sa Korea. Sinasabi ko sa aking sarili, talagang dapat maging mabuting anak sa aking nanay. Pero lagi nakakamali ako. Kung kain tayo, almusal kayo, sabi ko, ayoko. Magpasya tayo, ayoko. Kumain tayo sa labas, ayoko. Kaya lagi nagiging masamang anak ako. Siguro yung mga kabataan din, parehas lang. At saka mga magulang dito, mga lolo at lola din, nung bata kayo, parehas lang. Kung hindi kayo, tataas ang kamay mo, wala, parehas lang tayo. Kaya nung dati nasa Malate, sa likod ng simbahan, yung malaking eskelang nandyan sa likod ng malaking eskelang. Kaminsan narinig ko ang tupista. Yung pare-parehas lang sinabi ng mga bata, hindi ako sumunod sa magulang ko. Ako ay masamang anak, ganyan. Pare-parehas lang. Kaya pero sabi ko, don't be disappointed. Pare ako din parehas lang kayo. Ako din, hindi ako mabuting anak. Kaya ito ay normal naman. Nasa Ebanghelyo na iyon, nakikita natin ang mga pangalan ng ancestor ni Jesus. Karaniwan iniisip natin ang pamilya ni Jesus ay talagang mabubuti naman at pananabanan. At saka nasa pataas ng Israelita, bawal magpakasal ang isang Hudyo sa isang dayuhan. Pero yung ebanghelyo na yun, si Tamar, si Rahab, si Ruth at Paseba ay dayuhan sila. At saka si Abram dati ay silang nagsinungaling sa Pharaoh sa Egypto nang sabihin niya na si Sarah ang kanyang kapatid. Sa totoo lang, ang kanyang asawa si Sarah. Sa Jacob naman ay bilang ng loko ng kanyang panganay na kapatid na si Esau dahil ipinagbigay sa kanyang ang karapatan pagiging magpapala. Si Hari David naman ay nagnais na magpasakanya si Paseba, kaya hinayaan niyang mapatay si Urias sa harap ng labanan upang angkinin ang asawa nito. At si Haring Solomon ay kilala sa pagkakaroon ng 300 asawa at 700 na babae, at sila pa'y magpagano na hindi naniniwala sa Diyos ng Israelita. Sila ay talagang mga makasalanan.
ito ang lahi ni Hesus Kristo. Siguro sa ating kultura, hindi magandang yung mga ancestors ni Jesus. Ibig sabihin, gusto pumasok ang ating Diyos sa ating kasaysayaan kasi mahal na mahal, gusto maging tao. Kahit nakakamali ang mga tao sa ating buhay, kahit ginagawa natin ang masasama, gusto niya pumili sa kanyang mga tao. God wants us to turn our jealousies into love. He wants to teach us to forgive rather than give way to anger dahil sa kanyang pagmamahal para sa atin. Sa tingin ko, ang ating Diyos ay may masamang memorya, hindi magandang memorya. Kasi lagi, kung nakakamali tayo, lagi tinatapon niya ang ating mga kasalanan sa likod niya. Lagi pinapatawag niya ang ating mga kasalanan. Sa minsan, pinibigay ng ating Diyos ang kabutihan o kasamaan sa ating buhay. Pero huwag tayong matakot. Kahit ibinibigay ng ating Diyos ang isang kasamaan sa ating buhay, hindi pabayaan ng Diyos tayong mag-isa. Lagi nakakasama siya sa kanyang tao. Gusto niya protektahan niya tayo ulang sama-sama. Kaya sinasabi ng mga pari sa inyo na sa banal na misa ay sumainyo ang Panginoon. Tapos sinasagot ninyo sa mga pari, sumainyo rin. Darating ang ating Panginoon para sa ating buhay, sa isa't isa sa ating buhay. Dapat makita natin ang ating Panginoon sa ating kapwang buhay at saka sa ating kapatid. Lagi nandiyan ang ating Panginoon na namumuhay siya sa isa't isang buhay. Kaya, don't be afraid, tuloy tayo at saka maglakad tayo sa ating Diyos. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat ng Ang langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalak ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinapakasakin ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay inilibing. Nanao sa kinaroonan ng mamaluhaan. Nang may katong araw na buhay na mabuli, umakyat sa langit. Nagulog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang palilito at huhukom sa nangbubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kapamanan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tumulog tayo sa Ama na siyang gumawa ng yugto sa ating kasaysayan upang matupad ang nais niyang tayo'y linggapin at iligtas. Ama namin, linggapin mo kami. Ama namin, linggapin mo kami. Magtulungan nawa ang mga pinuno ng ating simbahan tungo sa pagbabago at pagsasabuhay ng mga pangako ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Matuto nawa tayong makita ang kabutihan ng bawat isa sa pamamagitan ng pag-iwas sa paninirang puri at pagtalikod sa mga kasalanan. Manalangin tayo. Makasumpong nawa ng pag-asa sa pag-ibig at awa ng Diyos ang mga taong nalulungkot o may matinding pinagdaraanan. Manalangin tayo.
Tanggapin nawa ng Diyos sa kanyang kaharian ang mga kapatid nating yumao upang makasumbong sila ng kapahingahan magpakailanman. Manalangin tayo. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at personal na intensyon ng Ferrer family. Manalangin tayo. Ama, tinapin mo ang bayang nagsusuma mo sa iyo. Tulungan mo kaming masundan ang inyong kalooban upang sa pamamagitan ng aming pagkalima, tuluyan namin makamit ang kaloob mong kaligtasan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo ang aming Panginoon. Amen. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugtan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay ng inyong sambayanan upang sa kalang na pagtiriwang na ito, kami ay paminapasin mong magkasalo-salo sa pagkain ibinibigay mo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasaol ng hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Isa sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusuko mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay sinanabikan ng mahal na bilang Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagkasing niya ay inilahat ni San Juan Bautista sa kanyang pagtitinyag. Na iyong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyaw ng papulit sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa inyong kadakilaan.
buka ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng inyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinakisan sa sanloob na maging handog, tinawagan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kayo din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawang ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipakunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na napilitay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami inyong minarapa na tumayo sa harap mo para mangikot sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay magtulog sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amanin kasi mo ang inyong simbahan. Laganap sa buong daigdig, kuskusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, alibatulag na aming obispo at ng tanang kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid, nanghinay ng may pag-asang sila, muling mabubuhay kayo din ang lahat ng mga tumana. Kawaan mo sila at patuloy sa inyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagitapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal ng Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, na kalukol-lukol sa iyo, may pagtiriwang nawan namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng inyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at tulong ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahan natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami isasala ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa ng kapamakan. Samantalang aming tinanarikan ang dakilang araw ng pagpapahaya ng tagapagligtas namin si Jesu Cristo. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Sumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayo sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordel ng Diyos, ito ang nagalis ng mga kasalanan ng salibutan. Mapalat ang mga inaanyayaan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pwede na pong pumila. Pwede na rin po.
Manalangin tayo. Ama namin mapangmahal, kaming pinagpasalo mo sa inyong piling ay pag-alabin nawa ng inyong Espiritu sa pananapik na magliwanag sa piling ng dumarating na si Jesus Cristo na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. I announce on the mic, meron po yung announcement. Magsiyo po ang lahat ng Diyos. Magandang gabi po. Ngayon po ay gabi ng mga guro. Kaya po inaanyayahan ng mga gurong narito po ngayon upang tumayo at pumunta lamang po sa dito. Mga guro po. Sir Alvaro nandoon. Walang yata ang guro eh. Guro. Ha? Leng. Kasi na ano. Mga teachers po. Halika na. Sir. Modules, asynchronous, online classes. Mga salitang pumatok mula ng mag-anunsyo ang gobyerno ng lockdown. Ang dating balik eskwela na natiling sa bahay na lamang. Pati edukasyon ng mga kabataan ay tila nakukompromiso. Gayunpaman, hindi matawaran ang tiyaga at kasipagan ng mga gurong nasa likod nito. Hindi man madali ang sitwasyon, hangad pa rin nilang ipalaganap ang karunungan. Sa likod ng laptop, puyat at pagod ng mga guro ang kasangkapan. Kaya naman, Panginoon, ngayong gabing ito, naway basbasan po ninyo ang mga guro upang lalo silang magpursigi at magkaroon ng mahabang pasensya. Hindi man madali ang dulot ng pandemya, biyayaan niyo sila ng di matapos na tiyaga at pangunawa nang sa gayon ay maihatid nila sa mga mag-aaral ang karunungan sa inyo rin nagmumula. Palakpakan po natin ang mga guro. Pwede po humalak kayo, Father, para po sa pagdadasla. Almighty God, bless these people who are trying to share their wisdom to our students. And may God bless you and always be with you. And then you should remember that God always with us. And may Almighty God bless you, and the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Salamat po. Bukas po ay gabi ng pamilya. Inaanyayahan po namin kayo magsuot ng kulay dilaw o yellow na damit. Isa pa pong announcement bilang upang makaroon po tayo ng organisadong paglabas sa ating chapel, ganito po ang pamamaraan ng ating paglabas mamaya after ng misa po. Una pong lalabas ang mga taong nasa harap po ni Mama Mary. Susundan naman po na mga taong andito sa chapel by row po. At ang exit lang po natin ay doon na po sa gilid ng altar. Okay po? At wala pong dadaan doon sa likod. At andun din po yung basket natin sa may exit. Maaari po kayo maghulog ng inyong mga donasyon para sa ating misa ngayon.
Maraming salamat po muli. Iyo po ang lahat. Sabihin ko yung mga teacher, nagpapasalamat ako lalo na yung mga teacher. Sa aming kultura, yung mga teacher, dapat we respect all teachers always. Kaya nga, yung sa harap ng teacher, lagi nakabaw kami. Kasi yung marami yung sinusukan nila, yung mga teacher lang, yung i-share nila ang kanilang wisdom sa kanilang estudyante. Minsan narinig ko yung medyo ibang kultura sa Pilipinas, hindi masyadong yung respeto na teacher sa Pilipinas. Pero yung lagi parang sila ay parang si Jesus, ibibigay nila ang lahat sa kanilang yung estudyante. Kaya siya parang sacrifice ito. Kaya napapasalamat ako. Ang isilang isang tao, isang pari, maraming salamat po mga teacher. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tanayin ninyo sa inyong pagalis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsuko po muna ang lahat. Inuulit ko po, mauna po munang lalabas ang mga taong nasa harap po ni Mama Mary na nasa labas po. Maaari na po kayong lumabas isa-isa. Susundan naman po ng mga taong nandito sa loob ng chapel by row po para po maayos ang ating paglabas. Salamat po.